si Roque na po tayo. Pero yung una, mga bossing, eto may sinasabi po si Congressman Barbers kung bakit daw po humahanap o kumukuha ng asylum si Roque. Mga boss, ako yan din ang naiisip ko eh. Meron siyang mga gustong pagtakpang tao, no? Para hindi na mabuko na kaanib o kasama sa Pogo o connection ng Pogo. Sabi dito, Roque gustong itago ang koneksyon sa Pogo kaya humirit ng asylum. Siguro nararamdaman na din ho ni Harry Roque, mga kababayan, ako dito na papunta to no? Una ako, yung pera ko, yung 5 milyon, kung magkano yun? Kasi yung unang nakita, single digit lang ng milyon, di ba? Parang 3 million lang. Tapos ilang taon lang ho ang lumipas, mga kababayan, 65 million na agad. Skyrocket na ho agad. So ngayon, tanong ng Kongreso, saan galing yung perang yun? Paano mo ipapaliwanag yung perang yun? No? Sabi naman ni Roque, yan po yung mga pinagbentahan namin ng mga ari-arihan at iba't iba pa po. No? At meron po akong ebidensya at dokumento dyan. Dadaling ko po yan sa susunod na hearing. Yung sumunod na po yung hearing, mga kababayan, wala na. Hindi na nagpakita si Roque. At doon na po nag-umpisa ang 6 na buwan at kalahati, ang 6 na buwan at kalahati na pagtatago ni Roque, mga kababayan. Dahil, ayaw niyang ilabas yung mga dokumento na yon. So, siguro naisip ni Roque, ang susunod na to, aalamin na yung mga connection, no? Baka mayari ako pagka sa akin lumabas yan. Basahin natin. The only reason why he is not attending the hearing is because he actually, in an opening hearing, promised to submit documents to disprove the allegation against him. Oo, ganun lang kadali. Kung ako ho, mga kababayan, ang sinasabi, Mark Ramos, yang mga kaperahan mo, yang mga kaperahan mo, saan nanggaling yan? Pag sinabi kong, ay hindi po, ito po, galing po to sa pinagbentahan ko nung aking mga negosyo, pinagbentahan ko po ng aking mga ari-arian, mga kabahayan, etc., etc. O sige, ipakita mo sa amin ang dokumento. Sasabihin ko pa, boss, ngayon na, ipapadala ko doon sa aking driver. Ngayon na, hintayin na lang po natin, mag-extend na lang po tayo. Kumbaga ako, mga bossing, dahil alam ko na yung dokumento na yon ang magliligtas sa akin sa kapahamakan at wala naman ako itinatago doon sa dokumento na yon, magmamadali pa ho ako. Sasabihin ko, o sige, ngayon na din. Pero si Roque, mga kababayan, wala kung saan bansa na nakapunta ho. Napasubo na ng tuluyan doon sa kanyang sitwasyon. No way out na to. Ngayon, masaya. Bakit to? Kasi pinangkakapitan ni Roque, mga bossing, yung proseso ng asylum. Paano kapag ka lumabas? Paano pagka lumabas na yung resulta ng asylum at hindi siya napayagan? Yari. Tago ulit siya. Di ba? Tatago na naman si Roque niyan, mga kababayan. Dahil po, ang gobyerno ng Pilipinas at ang gobyerno ng Netherlands, syempre mag-uugnayan ho yung dalawa na yan. At nabanggit nga ho ng Pilipinas na handa na yung kanilang mga dokumento na magpapatunay na walang sumisikil at gumigipit dito kay Roque ho, mga bossing. Di ba? At napakadali lang po niyan. Type mo Harry Herminio, Harry Roque. Lalabas po yung mga napag-usapan nila sa Kongreso, sa Senado, lahat po yun. Sasabihin nung Netherlands, hinihingi lang pala yung dokumento dito tapos tumakas na ng Pilipinas, hindi na. Tapos asylum ang hinihingi sa atin. Tapos ipantatakip na siya daw ang magiging lawyer ng dating Pangulong Duterte. Ibalik nyo na sa Pilipinas yan. Di ba? The only reason why he is not attending the hearing is because he actually, in an opening hearing, promised to submit documents to disprove
the allegation against him. Marami siyang ipinangakong dokumento. Nung hindi siya nakapag-submit ay tsaka siya umalis. Ang totoo naman, the reason why he is running away is because ayaw niyang i-represent o ipresenta ang mga dokumentong hiningi sa kanya dahil mabubuking siya. Yun po talaga ang iisipin ng sambayan ng Pilipino, mga bossing. 'Di ba? Kasi kung malakas ang loob mo at alam mo na isasalba ka ng dokumento na yon, dali-dali mong dadalhin yan. Pero kapag ka alam mo na mabubuking ka at yung dokumento na yon ang maglalaglag sa'yo, yan ang gagawin mo. Tatago ka. Di ba, Lods, Angel Hero, sana ipurso ng Congress na habulin siya. Talagang habulin yan. Hindi titigilan yan. Yung kanyang involvement dito sa illegal na pogo, sa pag-aabogado niya, sa Lucky South yun. Di ba? Dito sa mga illegal na gawain ng mga Chinese syndicate. O yan. Isa din yan sa nakikita ko mga bossing. Natatakot si Roque na sa kanya lumabas yung mga pangalan o sa kanya mabuko yung mga pangalan ng mga dawit dito sa pogo. No? Kahit anong tanggi naman ho ni Roque, mga boss chief amo sir, ang hirap pong labasan yan. Bakit? No? Pilit siya ng pilit na itanggi. Ano po ba yung mga red flag niya? Una, yung mga dokumento nila ni A.R. de la Serna na nakita doon sa loob ng pogo. Doon nga nag-umpisa yung yung lalabas ng bansa at ang kasama si de la Serna imbis na misis. At ang kanyang dahilan, may sakit po ako. No? Napag-alaman natin, yung sakit ni Roque, diabetes. Kailangan turukan ho. Di ba? Tinuturok yung insulin. Kailangan turukan. Sabi ko, kung ako may diabetes, ang gusto kong kasama, yung misis ko. At kung gusto kong magtuturok sa akin, yung misis ko. Si Roque, iba gustong kasama. Di ba? Iba gustong kasama. Ang gustong kasama si A.R. de la Serna. Pangalawa, mga bank accounts nila nandoon sa loob ng pogo. Pangatlo, yung sa sinasabi niyang hindi nila bahay o hindi nakapangalan sa kanya. No? Pero ang incorporators po ng bahay ng PH2 sa Benguet, sila din, si Roque at yung misis niya. Meron Chino na nakita doon. Yun po, yung mga nakitang koneksyon ni Harry Roque tungkol po sa pogo, mga kababayan. Kaya, siguro, sabi nung akla, nung si Roque, lalabas na lang ako ng bansa. Mahihirapan ako ditong ipaliwanag. Kasi mga kababayan, nung umpisa pa lang po ng mga hearing, ang yayabang ng mga DDS. Ang yayabang ng mga DDS, sasabi, naku, ilalampaso ni Roque yung mga yan. Di ba, naalala niyo yun? Tsaka si Roque, sinasabi niya, ilalampaso niya, talagang magaling siyang abogado, ganito, ganyan. Ngayon, ang ending, nagtago. Hindi na nagpakita. At huling nakita, mga kababayan, yun nga, kasama na ng vice-presidente. Kaya nagtatanong yung iba, ano ba yan? Kinukupkop ng vice-presidente yung hinahanap ng Kongreso ng Pilipinas? Kinukupkop ni Robin Padilla yung hinahanap ng Kongreso ng Pilipinas? Di ba? Kasi doon lang siya lumutang doon lang ulit siya namataan, mga bossing. Kaya mapapaisip, anong basahan ilalampaso, sabi ni Francisco de Vera. Siya nilampaso sa sa Congress. Wala Kaya ang naging solusyon, ni Roque, mga kababayan, aalis na nga lang ako ng Pilipinas. Wala na, ipit na ako dito. Napasubo na ako dito.